Okay, let's continue to our third short clip video. Now we're going to read Acts, no? Chapter 16, verse 25 to 29. No? Acts chapter 16, verse 25 to 29. Okay? 25 to 29. No? And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and then the prisoner heard them. Okay? Verse 26. And suddenly there was a great earthquake, no? So that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were open, and everyone's bands were loose. Okay? Verse 27, and the keeper of the prison, awaking out of his sleep and seeing the prison doors, no, open, he drew out his sword, no, and would have killed himself, supposing that the prisoner had been freed. Okay? Verse 28, no, but Paul cried with a loud voice, saying, do thyself no harm, for we are all here. No? Verse 29, no, then he called for a light and sprang in, no, and came trembling and fell down before Paul and Silas. Okay? Verse 30, no, and brought them out and said, sirs, what must I do to save? What must I do to be saved? Okay? Ang sabi ng verse 30, no? And brought them out and said, sir, what must I do to be saved? Okay? Verse 31, no? Nag-abot na pa tayo sa verse 31, ano? Verse 30 na lang tayo, okay? 30, alright? So, naging 25 to 30 na tayo, okay? So, let me read in Tagalog version. Mga gawa, no? Sa English, no? Acts chapter 16, verse 25 to 30, okay? 25 to 30, okay? Sa Tagalog, mga gawa, pahina 16, versikulo 25 hanggang 30, okay? Dadapot ng maghahating gabi, si Pablo at si Silas, no, ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos, at sila'y pinakikinggan ng mga bilanggo, no? Versikulo 26, no? At kaginsay-ginsay nagkaroon ng isang malakas na lindol na pat na nangagsiuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan, at pagdakay nabuksan ang lahat ng mga pinto at nangakalas ang mga gapos ng bawat isa. Okay? Versikulo 27, at ang tagapamahala palibas ay nagising sa pagkakatulog, at nang makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan ay binunot ang kanyang tabak at magpapakamatay sana sa pag-aakalang nangatakas ang mga bilanggo. Okay? Versikulo 28, dadapat sumigaw si Pablo ng malakas na tinig, no? At sinasabi, huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagkat nangaririto kaming lahat. Okay? Versikulo 29, at siya'y humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob, at nanginginig sa takot, at nagpatira pa sa harapan ni Pablo at ni Silas. Okay? Versikulo 30, at sila'y inilabas at sinabi ng mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Ano kinakailangan kong gawin upang maligtas? Okay? Yan ang sinasabi. Okay? Now, let me read in Spanish. Okay? Okay, let me continue to read in Spanish. No? Hechos, Kapitulo 16, versikulo 25 hanggang 29. Okay? Sa Spanish. No? Okay? Pero ay medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos y Dios y los presos los oían. Okay? Versículo 26, no? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante abrieron todas las puertas y las sendenas de todas soltaron. Okay? Versículo 27, no? Despertando el carcelero y viendo
abiertas las puertas de la cárcel, saco la espada y si iba a matar, pensando que dos presos habían huido, ¿no? Versículo 28, ¿no? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún más, pues todos estamos aquí, ¿no? Versículo 29, ¿no? Él entonces pidiendo los sí principito, ¿no? Principito adentro y temblando si postro los pues di Pablo y di Silas, no? Y di Silas, okay? Iyan yung ating Hebreos Kapitulo 16, versikulo 25 hanggang 30, okay? So, candolos les Dios son señores que dicho hacer para ser salvo, okay? Yan ang sinasabi, no? Sa versikulo 30, okay? Now, let's go to the other scripture chapter. Oh, we gonna read this one, no? Nalimutan natin basahin yung nabasa na natin yung Acts. We supposed to read this after Romans, no? This is from Romans chapter 5, verse 1, no? Romans chapter 5, no? Binasa natin kanina, no? Nabasa ba natin yung Romans? Ba't parang wala ang Romans? Oh, walang tanda ang ating Romans, so kaya pala nalampasan natin, okay? So hindi pa natin nalalampasan. Tayo pala susunod pa sa Romans, okay? Okay. Ito't nalampasan na natin Acts and then Romans, okay? It's okay, okay? Now, let me read Romans chapter 5, verse 1 to 6, no? Romans chapter 5, verse 1 to 6. Therefore, being justified by faith, we have peace with God taught our Lord, no? Taught our Lord, Jesus Christ, no? Verse 2. By whom also we have access by faith into the grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God, okay? Verse 3, no? And not only so, no, but we glory in tribulation, no? Also knowing that tribulation worketh patience, no? Verse 4, no? And patient experience, and experience hope, no? Verse 5, no? And hope maketh not ashamed, no? Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us, okay? verse 6, no? Verse 6, no? For when we were yet without strength, no? In due time Christ died for the ungodly, okay? For the ungodly, okay? Alright, yan yung ating Romans chapter 5, verse 1 to 6, no? So, dito tayo sa Tagalog version, no? Mga taga-Roma, no? Mga taga-Roma, pahina 5, versikulo 1 hanggang 6. Yaman nga na mga inaaring ganap sa pamamagitan, mayroon tayong kapayapaan, no? Sa Diyos, no? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, okay? Pakinggan nyo, sabi, no? Yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan, no? Sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. May kapayapaan ako dahil sa Kanya, no? Sa pamamagitan niya, okay? Sana kayo din, okay? Versikulo 2, sa pamamagitan din naman niya ay nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito, na diyan ay nagsisilagi tayo at nangagagalak tayo sa pag-asa sa kaluwalhatian ng Diyos, okay? Versikulo 3, no? At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian, na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan, okay? Versikulo 4, no? At ang katiyagaan ay pagpapatunay, at ang pagpapatunay ay pag-asa, okay? Versikulo 5, at ang pag-asa ay hindi humiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin, okay? No, when we receive the Holy Spirit, is this what he said, no? And hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us, no? The Holy Spirit, when we ask them, when we accept
to be born again on the second time, the Holy Spirit is gonna be go in, dwell it in you, in your body, in your human flesh, in mortal body, no? Papasok yung Holy Spirit kasama ng iyong Holy Ghost together, no? He will dwell it to you as a church, as the temple, as the storehouse of His gospel word of God. Then you're gonna be holy. Then you're gonna live like Him, walk with Him, take your cross and follow Him, no? If you wanted to, no? It said, no, for when we were yet without strength, in due time, no, Christ, no, sa English, no, for when we were yet without strength, in due time, Christ died for ungodly, no. Sa Tagalog, no, ang sabi rito, no, ang sabi dito sa versikulo 5, balikan natin, no, ang pag-asa ay hindi umiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin, no. Versikulo 6, sapagkat nang tayo ay mahihina pa ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama, okay? Versikulo 7, sapagkat ang isang tao'y, no? Okay, binigay sa atin versikulo 7, no? Basahin natin, no? Verse 7, for scarcely for a neighbor, no? O for a scarcely for unrighteous, no? For scarcely for a righteous man will one die, yet pre-adventure for a good man, some would even dare to die, no? Okay? Yan ang sinasabi, no? Sabi ng verse 7, no? Sapagkat ang isang tao ay bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid, bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mangangahas mamatay, okay? So it means to say there's a people has been saved, there's a people has not has to die to save. That's what it said, no? It says, you know, for scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even die, some would even dare to die, no? Willing to die to save you, no? That's the way it's trying to say, okay? Handang mamatay dahil sa iyo, ibig sabihin, okay? Ang sabi sapagkat ang isang tao ay bagya ng mamatay nang dahil sa isang taong matuwid, bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mangangas mamatay, may mag-aalay, mag-o-offer. It means to say, okay? Like I'm trying to do now, I'm offer myself. It doesn't matter what's gonna happen, okay? Let me read in Spanish, okay? Okay, let me read in Spanish, no? Romano Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 7, ano? Binigay sa atin hanggang 7, okay? Okay. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, ¿no? Por quien también tenemos entrada por la fe y esta gracia en la cual estemos permis y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Okay? Versículo 3, ¿no? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿no? Y en la paciencia prueba esperanza, ¿ok? Versículo 5, ¿no? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en, ¿no? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Okay? Versículo 6, ¿no? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles en su tiempo, murió por los impíos. Okay? Versículo 7, ¿no? Ciertamente apenas morirá, ¿no? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osaran morir por el bueno, okay? Yan ang sinasabi, no? Ang sabi sa English niya, no? For scarcely for righteous men will one die, yet pre-adventure for a good man some would even dare to die, no? Dare to die, willing to die for you because He wants to save you. That's the way it is, okay? Now, let's go to the, basahin na natin yung God promises. Yan yung kakala ko nalampasan natin kanina, okay? Now, we're gonna read God promises, no? Sa ating the Holy 2026, the Holy 7 months of July 12, okay?
Here is the message of Romans chapter 5 verse 1 to 7 ang binasa natin, okay? 1 to 7, okay? Here is the message. Having been justified by faith, we have peace with God, no? Having justified by faith, we have peace with God, no? Romans chapter 5 verse 1, no? Many of us have entered the Christian life by faith, but having entered, we are inclined so shift our ground, no? We come to feel that we will become righteous, that is remain acceptable to God, no? Only as we do certain things, no? Only as we do certain things, no? Yet with concerted voice, the New Testament writers teach that God's supreme interest is in what we are, not what we do, no? Ano sinasabi, no? Yet with concerted voice, no? The New Testament writers teach that God's supreme interest is in what we are, no? Not what we do, okay? Again, no? Basahin ko for the second time, no? Having been justified by faith, we have peace with God. Romans chapter 5 verse 1 to 7, that's what we read, no? Many of us have entered in the Christian life but by faith, no? Ito sinasabi ko, no? Marami sa ating gusto pumasok sa pagkakristyano, gusto maging kristyano, pero hindi na susunod, no? Many of us entered the Christian life by faith, no? By faith lang, but not by doing, okay? But having entered, we are inclined to shift our ground. We come to feel that we will become righteous, that is remain acceptable to God, no? Kinaalam maging acceptable ka kay God. You try to be a Christian, then you are not trying to be acceptable to God. There is gonna be nothing, only as we do certain things, okay? Yet with a concerted voice, the New Testament writers teach that God's supreme interest is in what we are, not what we do, no? Not what interest is in, no? Interest is in what we are, not what we do. Yan ang sinasabi, okay? Hindi yung gusto lang natin, no? But by the will of God, not only by our will only, okay? Yan ang ibig sabihin, no? Now, let's go to read, no, sa ating Colossians, no? Colossians chapter 1 verse 15 to 19, no? Colossians chapter 1 verse 15 to 19, okay? Who is the image of the invisible God, or the firstborn of every creature, okay? Yun daw mga unang pinanganak, panganay, parang gano'n, no? Who is the image of the invisible God, no? The firstborn of every creature, no? Verse 16, for by him were all things created that are in heaven and that are in earth, no? Visible and invisible, whether they be, no? Whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him, okay? Verse 17, and he is before all things, and by him all things consist, no? Verse 18, no? And he is the head of the body, that church, no? Who is the beginning, the firstborn from the dead, that is all things be in sight, no? Oh, be might have the preeminence, no? Verse 19, okay? Last verse, no? For it pleased the Father that in him should all fullness dwell, no? Fullness dwell, okay? So, basahin natin sa Tagalog version, Colossus, no? Sa English, Colossians chapter 1 verse 15 to 19. Sa Tagalog, Colossus, pahina 1, versikulo 15 hanggang 11, no? Na siya ang larawan ng Diyos, no? Na di nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang, no? Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay, no, ng lahat ng mga nilalang. Versikulo 11, no? Sapagkat sa kaniya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop, no? Pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya, no?
Versikulo 27, no? At siya ay una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kanya. Versikulo 21, no? At siya ang ulo ng katawan, at sa makatuwid bagay ng iglesia na siya ang pasimula sa pasimula ang panganay at sa mga patay, upang ang lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Okay? Versikulo 20, no? Sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa kanya, no? Ang buong kapuspusan ay manahan sa kanya. Okay? Now let me read in Spanish. Okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? I told you, no, I can read, no, because of the Lord God, He heals my eyes, no. That's the only thing I can prove it to you, no. He healed my eyes, no. And then the destroyer trying to do something in my eyes, no. He trying to distract me, disappoint me, okay? But I will not stop to read, because I know he hates what I read, okay? And he's still trying to do something, but he cannot win, no? Because we and God, me, is in one. Okay? Now let me continue. Colosenses, no? Colosenses Kapitulo 1 versikulo 15 hanggang 19, no? In Spanish, no? Es la imagen del Dios invisible, el promigenito de toda creación. Versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, no? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sin potestades, todo fue creado por medio de él y para él, ¿no? Versículo 17, ¿no? Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, ¿no? Subsisten. Versículo 18, ¿no? Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el promigenito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, ¿ok? Versículo 19, ¿no? No, por cuanto agrado el Padre que en él habitase toda plenitud, okay? Iyan yung sa Spanish, okay? Now, let's go to read the other scripture chapter and verse, no? Let's go to read 2 Thessalonians chapter 1 verse 1 to 10, no? O whole chapter ulit tayo, no? 1 Thessalonians chapter 1 verse 1 to 10, okay? 1 Thessalonians chapter 1 verse 1 to 10. Paul and Silvanus, no, and Timotheus, unto the church of the Thessalonians, which is in God the Father and the Lord Jesus Christ, no? Grace be unto you and peace them, God our Father and the Lord Christ Jesus, no? Verse 2, no? We gave thanks to God always for you, all making mention of you in our prayers, no? Verse 3, remembering without ceasing your work of faith, no? And labor of love and patience and hope in our Lord Jesus Christ, no? In the sight of God and our Father, no? Verse 4, no? Knowing, brethren, beloved, your election of God. Verse 5, no? For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, no? And in its much assurance as ye or you known what manner of men we were among you for your sake. Okay, verse 6, no? And ye or you became followers of us and of the Lord, no? Having received the word its much application with joy of the Holy Ghost, no? Verse 7, no? So that ye or you were ensample to all that believe in Macedonia and Achaia, no? Versikulo 8, verse 8, no? For from you sounded out of the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to God, no, word is spread abroad, so that we need not to speak anything. Okay, verse 9, no?
For they themselves show us what manner of entering in we had unto you, and how ye or you turn up to God from idols to serve the living and true God. Okay? Ang sabi, no? Verse 10, no? And to wait for His Son, no, from heaven, whom He raised, no, from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Okay? Yan ang sinasabi, no? So, let me read in Tagalog version. 1 Thessalonica, paisa, versikulo 1 hanggang 10. Okay? Si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia, no, sa mga taga-Thessalonica, sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo, no, sumayin nyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Okay? Versikulo 2, nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin. No? Lahat kayo, that's why I said all of you, no, are included here. No? Versikulo 3, no, na aming inaalalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa at pananampalataya sa pagpapagal at pag-ibig at pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoon Jesucristo. Okay? Versikulo 4, no, yamang aming nalalaman ng mga kapatid na minamahal ng Diyos, mga pagkahirang sa inyo, no. Versikulo 5, kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming pinakita sa inyo dahil sa inyo. Versikulo 6, at kayo nagsitulad sa amin at sa Panginoon na inyong tanggapin ang salita sa malaking kapighatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. Versikulo 7, ano pat kayo naging uliran sa lahat ng mananampalatayang nangasa Macedonia at nangasa Akaya, no? Versikulo 8, sapagkat mula sa inyong nabansag ang salita ng Panginoon hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng dako, at natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos. Ano pat kami ay wala nang kailangang magsabi pa ng anuman. Versikulo 9, no, sapagkat sila rin ang nangagbalita tungkol sa amin kung paanong nakapasok kami sa inyo at kung paanong nangagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang mga lingkod, no, sa Diyos na buhay at tunay. Okay? Versikulo 10, at upang, no, upang hintayin ng kanyang anak na mula sa langit na kaniyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Okay? Mula sa galit ng Ama, niligtas tayo ng mahal na Jesus. Okay? Let me read in Spanish. Okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Tesalonicenses, no? Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 10, no? Pablo, Silvano y Timoteos y la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, no? Versículo 2, damos siempre gracias y Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, ¿no? Versículo 3, ¿no? Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, de trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, ¿no? Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, ¿no? Versículo 5, ¿no? Pues nuestro evangelio no liego vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabíais cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Versículo 6, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación,
con gozo del Espíritu Santo. Versículo 7, ¿no? De tal manera que habías sido ejemplo y todos de los Macedonia y de Acaya que han creído, ¿no? Versículo 8, ¿no? Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios sí ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, ¿no? Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos y Dios para servir Dios vivo y verdadero. ¿Okay? Versículo 10, ¿no? Versículo, y esperar de los cielos y su Hijo, al cual resucitó de los muertos, y Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Okay? Yan ang sinasabi. Okay? Let me read the last one, the 12. Okay? Okay, let me try to read the rado, no? Hebrews chapter 12, verse 2 to 6. Okay? If I cannot read in Spanish, at least I read in Tagalog, English, no? So read it in Spanish by yourself. Okay? So let me try, no? In the help of the Lord, our Father, the Son, and the Jesus Christ, and the Holy Spirit, no? Sa ating Hebrews chapter 12, verse 2 to 6, no? Looking unto Jesus and the author, finisher of our faith, no? Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and it sat down in the right hand of the throne of God. No? Verse 3, consider, no? For consider him and endure it such, no? Contradiction of sinner against himself, lest ye or you be wearied and faint in your minds. No? Verse 4, no? Ye or you have not yet resisted unto blood, striving against sins. Verse 5, no? And ye or you have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, no? My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. Okay? Verse 6, no? For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scoreth every son whom he receiveth. Okay? Now, let me read in Tagalog version. Okay? Hebreo Final 11, versikulo 2 hanggang 6. Namasdan natin Jesus na gumagawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya at ay nagtiis ng krus na walang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Versikulo 3, sapagkat didili-dili ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili, upang kayo huwag magsihina na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Okay? Lumakas tayo, ibig sabihin huwag tayo manghina, no? Sumuko. Versikulo 4, hindi ba kayo makikipaglaban bagaman mabubo ang dugo at makikipag-away laban sa kasalanan? Versikulo 5, at inyong nilimot ang iniaral at pinakikipagtalo ang inyong tulad sa mga anak, no? Anak po, huwag mong walang bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Okay? Pinagsasabihan, pinaalalahanan. Okay? Para wag tayo maligaw. Versikulo 6, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak, no? Yan ang sinasabi, no? Kasi same like children, no? When he loves you, of course, he takes you. Sometimes he spank you, they do something to stop you, no? Not to do it all the time, okay? Now, let me closing prayer na tayo, okay? You read by Spanish by yourself, okay? I'm sorry because I have no more minutes, okay? Lord God, once again, here I am again, Lord God, to thank you for guiding me, no? To spread your gospel, glorious, precious word from the Holy Sacrament of the Bible.
Lord, I did my best to you as your son, as your servant, as your messenger, no? To spread your holy gospel, Lord God, to each and everyone, whoever they are, wherever they are, all kind of nationality, all kind of religion, all kind of citizen, whether they are good or bad, from president to the lower civilian person, from rich to the poor. I include each and everyone in this service, no? In your holy mighty name, Jesus, amen and amen, okay? Lord, comfort all in the victim of wars, in the middle of wars, Lord God. All kind in the middle of the victim of earthquake, tornado, power flight, earthquake, etc., etc. Lord, take all away their burden, Lord. Give their hope, Lord. Call them the way you called me, love them the way you love me, touch them the way you touch me. In your holy mighty name, Jesus, to all God be the glory. I surrender all everything to you. In Jesus' name that we always call and pray, the Father, the Son, and the Holy Spirit, in truly in one Spirit. Amen and amen. Okay? So, God bless you po. See you tomorrow. Ingat po kayo.